This is Mile and welcome po sa ating 90 second day ng ating share na devotion video. At ngayon ay narito na nga po tayo para sa ating 3 days ng bakasyon dito sa Pilipinas. At medyo sometimes may na yung internet connection, so bear with me po. And ayan, nawa po ay mayroon tayong natututunan sa bawat araw. And so far, ina-enjoy lang natin ang ating bakasyon dito sa Pilipinas dahil very short lang siya, dahil 1 week. At para ma-attendan yung special event ng ating mga anak, which will happen on May 30 and May 31. The graduation of my youngest as grade 6 and moving up ceremony of my eldest daughter as grade 10 student. So, bago po ang lahat, huwag natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Diyos para sa bawat araw na ipinagkakaloob niya sa atin. So, let's all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa bawat araw na ipinagkakaloob niyo sa amin, sa aming hininga, sa aming buhay, Panginoon, sa aming kalakasan, at sa pag-iingat niyo sa bawat isa sa amin, anuman ang aming mga ginagawa o pinagkakaabalahan sa bawat araw, Panginoon. We honor and glorify your holy name, Panginoon, at alam po namin na nalulugod kayo sa bawat araw na ipinaglilingkod namin at ginagawa namin ang para sa inyong kapurihan, Panginoon. Salamat sa inyong pagmamahal, pagpapatawad, pangunawa, Panginoon, at grasya at habag sa amin, Panginoon. Kung kaya kami ay nakakatayo sa harap ng mga tao, Panginoon, at nagpapahayag na inyong salita, Panginoon. Sapagkat tunay na wala kami ibang dapat papurihan at itaas kundi kayo lamang, Panginoon. Gayun din, salamat po sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, na kung saan ay inialay niya ang kanyang buhay, Panginoon, para sa katubusan ng kasalanan namin lahat, upang kami ay maging malaya na lumapit muli at maging close sa inyo, Panginoon, at ang banal na Espiritu na laging gumagabi sa aming, Panginoon, naman na aming mga gagawin sa bawat araw, Panginoon, at sa aming mga decision making na gagawin, Panginoon. Kayo po ang mapupurihan at mataas, Panginoon, at laging ang inyong mga lingkod lamang po nakaligayahan na ipahayag ang inyong salita, Panginoon, ay kasiyahan ninyo, Panginoon, at manatiling humble, Panginoon, o nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat at kayo ang may-ari ng lahat dito sa mundo at sa lahat ng inyong nilikha, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakalagay sa Lucas 19:14. Sinabi dito, ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Kaya't nagsubo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maghari sa amin ang taong iyon. Message, ang mga nasasakupan daw ng hari na iyon ay galit sa kanya, kaya nagsubo daw ang mga ito ng kinatawan. At sinabi daw ng mga ito sa kinauukulan na ayaw nilang maghari sa kanila ang haring iyon. Application, dito mas lalong makikita na ating Panginoong Hesus ang tinutukoy dito, dahil gaya ng nangyari sa kanya, ang mga Pariseyo, Saduseyo at mga tagapagturo ng kautusan ay galit din sa kanya. Kaya binantayan ng mga ito si Jesus para makahanap ng paraan para maakusahan at maipapatay, dahil hindi nila tanggap na may mas magaling at makapangyarihan sa kanila. Ayaw nilang tanggapin ang mga pangaral ni Jesus tungkol sa grasya, habag, kapatawaran, pagpapatawad, pagpapalaya ng pisikal at espiritu ng mga tao. Sa pag-aakala nilang nagtagumpay sila, si Jesus at ang Diyos ang tunay na nagtagumpay. Kaya tayo ngayon ay masaya at malaya na sundin ang kalooban ng Diyos at ipinagagawa ng Diyos, at excited sa mauunang dumating, kung ang kamatayan ng ating pisikal o pagkuha sa atin ni Jesus para isama sa kalangitan. So, ito rin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, di ba? Dito po natin mauunawaan at makikita na sobrang related na related siya sa ating Panginoong Yesus. Actually, makikita talaga natin ang ating Panginoong Yesus sa sitwasyon na ito, dahil kung saan po ay yun, di ba? Yung hari ayaw sa kanya ng mga tao, kaya may ipinadala o isinugo na kinatawan nila para sabihin sa kinauukulan na ayaw nga nila ng paghahari ng haring yun. So sa atin, di ba, yung alam naman natin na nangyari sa ating Panginoong Hesus, na kung saan ang mga Pariseyo, Saduseyo at mga tagapagturo ng kautusan, dahil nainggit sila sa ating Panginoong Hesus sa taglay nitong kapangyarihan, galing,
at mga kamanghamanghang bagay na nagagawa nito, at napapalaya niya yung lahat ng mga tao na either mga sinasapian ng masamang espiritu, 'di ba, mga inilalayo ng mga Pariseo, Saduceo at kautusan at tagapagturo ng kautusan sa lipunan, dahil halimbawa may mga sakit, may mga kapansanan at mga sinasapian ng masamang espiritu, 'di ba? Pero ang ating Panginoong Hesus, tinanggap sila at pinapasok ang ating Panginoong Hesus ng mga taong ito sa kanilang puso, buhay at isip. Kaya nang maghari ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesus sa kanila, ay naging malaya sila, 'di ba? Yung kumbaga yung mga bagay na hindi nila nakakamit or nahanap sa mundong ito na kakulangan ng kanilang buhay, ay napunuan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at pagtanggap sa kanila, 'di ba? So sa buhay kasi natin minsan ganun yung tao, yung parang, 'di ba, masasabi natin, ang sabi ng iba, pag mayaman na ako, masaya na ako, 'di ba? Pero kapag halimbawa, yumaman na nga siya at nandun na siya sa sitwasyon na yun, parang masasabi niya sa sarili niya, sana pala hindi na ako yumaman, 'di ba? Kasi parang sumikip yung mundo ko, mas marami na siyang naging isipin, mas marami pa siyang magiging alalahanin or kailangang i-maintain, not like nung hindi siya ganun kayaman or hindi siya ganun ka-impluwensya na mabubuhay siya as simple people, hindi pinagkakaguluhan or hindi kinaiinggitan ng maraming tao, at hindi marami yung naghahangad na makuha kung ano yung meron siya, di ba? So, ang ating Panginoong Hesus, alam naman natin na siya yung makapangyarihan sa lahat din, dahil ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Diyos Ama ang lahat ng kapangyarihan sa buong mundo, na kung saan na walang tao na kayang makagawa ng ginawa ng ating Panginoong Hesus na ng mga himala at pagpapagaling, di ba? Dahil sa panahon nga natin ngayon, although syempre, ang mga doctors or mga physician and anyone na nakakapagpagaling sa atin, and kasamahan na rin ng mga medisina or medicine sa iba't ibang pamamaraan, ay doon ka gagaling. Pero syempre, sasamahan mo rin ng pananampalataya at paniniwala na kung ano man yung gamitin ng Diyos na paraan para mapagaling ka, ay gagaling ka, diba? Pwede mo ring daanin sa panalangin, and diba, who knows, kapag nangyari na, ay, gumaling ako dahil sa panalangin, edi thanks God, as a miracle from God, diba? Pero sa buhay natin, ayan, isipin natin na either ano man ang unang dumating, ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus para kunin ang mga naligtas, or ang ating physical death or kamatayan dito sa mundo na, diba? Kung saan makakalaya ang ating physical na katawan at makakalaya ating espiritu sa ating physical na katawan, at ito'y muling magbabalik na sa Diyos at magkakaroon ng fellowship sa ating Diyos, diba? So, yun yung isa sa pinaka the best na pakiramdam na mararanasan ng bawat isa sa atin, diba? So, wag natin gayahin yung kagaya ng ginawa ng mga Pariseo, Saduceo at mga tagapagturo ng kautusan ng batas, nang ibabaw sa kanila yung kasakiman, galit, inggit, na kung saan ay gusto nilang ibaba ang ating Panginoong Hesus at maparusahan, at yun nga, napapatay nila sa pamamagitan ng pagkapako sa krus, diba? Pero sabi nga, sa pag-aakala, nagkakamali sila kung inaakala nila na nagtagumpay sila sa ginawa nilang pagpapapatay sa ating Panginoong Hesus, diba? Dahil kinakailangan talaga na mangyari iyon upang matubos tayo ng ating Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan. Dahil kung hindi nangyari yun, baka hindi tayo nabubuhay o naipanganak sa panahong ito, diba? Sabi nga, sa dami ng kasalanan na nagagawa ng bawat tao, nobody is perfect, diba? Sa isang simpleng bagay pa lang, walang tao na hindi nakakagawa ng kahit anong kasinungalingan, kahit white lies man yan, maliit o malaking kasinungalingan. All have sins and fall short for the glory of God. But the free gift of God is Jesus Christ, diba? Ayan. Ang grace and mercy sa atin, na kahit hindi tayo karapat-dapat, ay pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan at tinubos dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya kung sino man sa atin na nawawalan ng pag-asa, nanghihina, or iniisip na walang nagmamahal sa kanila,
lagi po nating tatandaan na ang Diyos kailanman hindi tayo iniiwan. Tayo lang ang lumalayo o gumagawa ng paraan para mapalayo sa atin ang ating Panginoong Diyos. Pero ang Diyos laging gagawa at gagawa ng paraan para tayo ay mapalapit at manumbalik sa Kanya. Dahil yun naman talaga ang Kanyang disenyo sa bawat isa, ang maging close tayo sa Kanya, tayo ay makapagmahalan sa Diyos, makapag-unawaan at magkaroon ng matibay na relasyon sa ating Diyos para sa pagtatagumpay sa ating buhay. So nawa po ay may natutunan tayo sa ating share ng devotion video ngayon, and let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kahit kagaya dito sa halimbawa, Panginoon, na inayawan man kayo, Panginoon, o pinagdusa ng mga Pariseo, Saduceo at tagapagturo ng kautusan, Panginoon, na hindi kayo nagdamdam, Panginoon, hindi kayo nagalit sa lahat ng mga nagpahirap at nagpasakit sa inyo, ng husga sa inyo, Panginoon. Ngunit mas nanatili pa rin sa inyo, Panginoong Yesus, ang pag-ibig para sa mga gumawa na ito sa iyo, Panginoon. Dahil kung hindi ninyo magagawa o matutupad ang inyong mission, Panginoon, ay wala kami ngayon sa mundong ito, Panginoon. Kaya alam po namin na napakalaki ng utang na loob ninyo sa amin, Panginoon. Kaya alam po namin na sa kung anong paraan na mapapapurihan namin kayo o madadakila, Panginoon, ay gagawin po namin ito para sa inyo at sa inyong ikalulugod, Panginoon. Sapagkat mahal po namin kayo, Panginoon, at alam po namin na mahal nyo rin po kami, Panginoon, at hindi nyo hahayaan na mapahamak ang marami sa amin, Panginoon. Bagkus, nais ninyo, Panginoon, na kami ay maging masaya at maka-fellowship at makasama ninyo dyan sa inyong kaharian. Either kung kami ay lilisan sa physical na katawan na ito, Panginoon, o sa muling pagbabalik ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, ay sasama kami sa inyong kaharian, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ang lahat na aming panalangin na physical, emotional, spiritual, Panginoon, at social, Panginoon, sa aming kapwa ay inyo nang sinagot, Panginoon. Ito man ay bigkasin ng aming mga labi, Panginoon. Ngunit kayo ang mas nakababatid na aming puso at isip, Panginoon, at alam nyo kung ano ang mas makakabuti para sa amin, Panginoon. Patuloy nyo ibigay sa amin, Panginoon, ang mahabang buhay, ang karunungan, Panginoon, at lakas ng loob upang patuloy namin magawa, Panginoon, ang mga bagay na ipinagagawa nyo o misyon na pinagagawa nyo sa amin dito sa mundo. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!